Sa amin tatlo magkakapatid, ako yung pinakamagastos. Oh, talaga? Parang Kasi only girl. Iniisip ko dati, pag Christmas, nakakabili sila ng mahal na sapatos, libo. Ako, hindi ako makabili ng ganun kasi ako ng gastos agad. Parang maganda siguro na decide ka sa sarili mo na ngayon, sisimulan ko na siya. Okay. Na mag-aalat na ako ng 1,000 pesos, itatabi ko, lalagay ko sa GoTime. O kaya sa Maya Savings muna, hindi ko gagalawin. Do it consistently, automate mo yung mga things to do mo. Pwedeng ilagay mo sa calendar, para yung, kunwari akin sa Google Task, every month na yun, ilalagay ko na doon. Allow yourself to make mistakes. Na nag-start ako nung mas maliit pa yung pera, kinukuha ko yung pera sa play fund, o kaya sa purpose sa pang-education, yun yung panggastos ko. Okay lang na magkamali, and then, pag nagkamali ka, wala namang ibang sisita sa'yo, kundi sarili mo. Mag-decide ka na lang ulit na to start all over again. Kasi yung experience talaga yung best teacher. And then, syempre, learning from other people's experiences. Hindi ko na kailangan na magkamali pa ganun kung hindi pala effective. Yun. Be open sa mga bagong learning. Pero sa crypto, parang iniisip ko, hindi naman ako comfortable maglagay doon. Ilang muna tayo 500 pesos. Kung ano yung comfortable ka na ilagay na hindi ka masasakta, tapos kailangan extra money talaga siya. And dapat nag-start ka muna sa foundation, yung may savings ka muna, diba? Tapos kang for retirement bago ka dun sa play money. Yun gusto kong may share. Na beginner friendly. Beginner friendly. Ano yung magiging advantage yun lalo pag bata na sinimulan? Pag bata na simulan, mas maliit lang yung price to pay. For committing the mistakes. Kasi kunyari, ganito, 500 pesos lang yung loss. Compared kapag hindi ka na-develop ng discipline sa iyong money at kumikita ka na ng 100,000, example, 200,000, mas malaki pa yung mga losses. Pwedeng ma-scam, pwedeng mga ganito. Pero compared ko pang mas bata ka, maliliit lang yung money. For example, na meron ka at naging disciplined enough ka at mas maaga ka nag-commit ng mistake. By that time na mabigyan ka na ng mas maraming blessings, mas kaya mo nang i-handle ito. Di ba, pangarap mong kumita ng malaki, pero kung hindi mo siya ma-handle, dahil mahirap siya. Mas painful kapag nakapag-commit ka ng mistakes at wala yung mga savings na yun. Sabi nga, ano yung pinakamadaling solusyonan kesa sa other areas of our life. Na health, relationship, ganyan. Kaya kamali, start lang ulit na I will never do that again. Next time, ito na lang yung gagawin ko. I will be better. Ganun naman sa life. Yun. Noon, naubos ko yung education pang play, ngayon kalahati na lang. Diba? Tapos, next time, magiging story to tell na lang siya. Na parang, buti na lang, allow myself to commit mistakes. Kesa kung ngayon pala, hindi ko malalaman na gusto ko pala yung ganitong investment vehicle. Or ayoko pala nung ganito. Kunwari COL, wala talaga akong COL. Kahit na mula nung 13 years na ako dun sa AIA, sinishare rin naman yung mga COL. Hindi ako nag-open dun. Parang gusto ko yung mga pool of funds, like mutual funds. Mutual funds. Diba? O kaya UITF ng mga banks. Na hindi na ako yung actively nag-trade. Kailangan din ng ganun. Kasi kailangan ng time. Aralin mo, Ayan, diba? aralin, Ano yung, saan ka talaga maging. Kasi business yung pinipili mo para kaya kailangan align sa values mo, yung business na i-invest mo. Yan. Yun naman yung akin. Ikaw naman, ano yung mga tips mo sa mga Gen Z? Gen Z, okay. Una, yun nga po, yung sa about yung money, hindi man siya yung the most important, pero naa-affect niya ang karamihan, kung hindi man lahat, ng aspects ng life natin. Diba? Kung saan ka nakatira, ganyan, ano yung possible lang na options for you. Diba? Depende yun kung may money ka or hindi. So, hindi lang din siya about earning more and more and more. It's also about being good stewards nun, pag-manage yun. After mo mag-earn, kailangan, earning kasi, alam na natin yan, after mo maghanap ka ng trabaho or anumang diskarte mo na hopefully legal at tama at hindi ka nananapak na ibang tao, ganyan. Yung pag-earn, alam na natin kailangan natin mag-earn. Ngayon naman, kailangan din natin malaman kung paano ba mag-manage din. Kasi
eventually hindi naman tayo maging stagnant lang sa in-earn natin, mag-grow pa yan, 'di ba? Magba-vary din yan. So kailangan habang maliit pa, paunti-unti inaaral na natin paano ba to i-manage ng tama. Ano ba dapat yung mga ipa-prioritize ko? And at the same time, paano ba mababalance na nagiging responsible ako at the same time na re-reward ko rin sarili ko pero healthily pa rin. Kasi ngayon, 'di ba, mahirap yung puro reward na ay yung mga important aspects hindi pala nabigyan ng tamang proportion. 'Di ba? Whereas yung feeling ko as an adult, entry level ng challenge at challenge for us to be responsible is how to handle our own money na pinaghirapan natin. And yun, so kailangan matutong mag-manage, kailangan maging open tayo to learn. Yung mga hindi natin pinapakinggan before, kailangan yun, mas maging open tayo na matuto sa libro, podcast, na dyan naman na lahat ng resources na available, also sa mga ate kuya na ito yung mga kung saan sila nag-invest, saan sila nag-insure. Tanungin din natin sila, bakit po kayo nag-invest? Bakit po kayo nag-insure? Bakit kayo nag-prepare for retirement? 30 pa lang kayo, di ba? Retirement, 60 pa. Bakit? Tanungin kung wala man tayong interest magbasa agad, tanungin natin yung mga gumagawa, bakit nila yun ginagawa. Kasi for sure may reason yun. And dun magkaroon din tayo ng idea, oo nga, hindi ko yun alam na sa in the future pala, sino bang magpre-prepare nito kundi ako lang din para sa sarili. Oo nga, hindi ko na-consider na paano pag nagkasakit ako, saan ako kukuha, maabala ko pa yung family ko. So siguro ganun, ask sa people na alam mong they are hunting their finances, bakit yun yung motivations nila. And then yun, unti-unting i-apply yung system, yung kung ano mang mag-work na system nila. Sabi na may 50, 30, 20 budget rule, 10, 20, 70 ganyan. Pero iba-iba naman tayo ng situation din sa life. So kung ano yung nag-a-apply, kailangan lang may system to hold you na, 'di ba? At least hindi sabog. 'Di ba? Yung mahirap naman na puro sa bills lang, hindi mo na na-enjoy. Mahirap naman puro enjoy, wala ka nang na-build for your future. So paunti-unti lang, learn from other people, be open to learn. Yun na siguro yung umpisa. Kasi pag namulat ka na, yan pala yung importante, mapupush ka to do the right next step. Na yun, kung ano mang applicable sa situation mo. Like ako, nung natutunan, kailangan pala may ganitong fund, kailangan pala ganito, ganyan. Inunti-unti ko, gumawa ako ng Google Sheet. Ayan, kaya ginalagay ko yung mga net worth ko, lahat ng income ko, sige, lilista ko para alam ko kung saan nanggagaling. Lahat ng expenses ko, sige, para alam ko saan napupunta yung pera ko. Ito yung mga pinag-iipunan ko. Ayan, naka-document lahat. Di ba? Para hindi ako, saan napunta pera ko? Saan ano ba yung nangyayari sa akin? Diba? Nakikita mo yung growth mo, diba? Yung pagmamanage ng ikaw din naman yung so, ayun, be open. Tapos, ano pa ba? Yun, tsaka magandang kung magko-commit ng mistake ng bata pa, this maliit pa lang yung mahaba pa yung time to bounce back, tas maliit pa lang yung errors, ganyan. So, learn lang ulit. Siguro yung dagdag, reward yourself. Whether experience o kaya naman monetary value, tapos bibili ka ng item. Na kunyari, pag ginawa ko to in a month, kakain ako sa gantong restaurant. Yun na yung sa pay account mo. 3%. Pag umpisa kasi ayaw mong gawin eh. Ayaw mo gawin hanggang masaktan ka. Kasi nalugi ako. Kasi na-scam ako. Yun yung nasaktan ka na ng sobra. Kaya tuloy nag-take action ka ng bongga. Kung kailan meron ka ng mistake. So better kapag wala pa namang ganun, gawa ka na ng reward system for you na gagawin ko muna to, after that tsaka ako manunod ng Netflix. Tsaka ako kakain ng Hindi naman kailangan lagi na bibili or gano'n. Pero kaya tsaka mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin mo muna yung dapat yung mga dapat mong gawin. Amen. Tama yun. So I hope nakapag-share kami dalawa na siguro parang pareho lang naman yung mga pinaglalagyan ng investment vehicles ngayon ng Gen Z at millennials. Dahil yun yung meron ngayon. Diba? Yun yung naisip ko, hindi ko pa na-try talaga pa is real estate. Yun, muntik na ako before, diba? Nung biglang malaki yung ko. Ito pa pala, buti na lang, nung malaki-laki yung kinikita ko, wala pa akong masyadong responsibility. Talaga sabi, di ba, maganda
maganda sa real estate, ganyan. Muntik na akong may bilhin na property sa pinapatayong isang pre-selling, ganyan na condo. Tapos, buti na lang nag-stop. Hindi ako nagtuloy kasi after few months, parang nadagdagan yung responsibility ko, bumaba yung income ko. So, ibig sabihin, baka first month ko lang siya kaya, di pala siya sustainable. So, pag mga ganon, kapag mga malalaking purchases na talaga, kailangan mas extra, alam mo na mag-build ka muna ng enough talaga na cash reserve for that. Hindi yung dahil, capable ako ngayon. Tapos, go na agad. Di naman kung anong situation mo ngayon, guaranteed yan after 2 months or 3 months. So, baka masunog ka lang. So, do diligence talaga and build mo na ng strong na foundation sa cash, ganyan, bago yung mga mabibigat na. Kasi hindi lang magkano yun, malaki yun for me. No, malaki yun 20,000 a month. Malaki yun. Kasi ilang taon ka nun 24, kahit nasabi, kaya ko nung buwan na yon, tsaka siguro yung sumunod na buwan. Pero yung mga sumunod na, sabi ko, puta na lang, hindi ko Diba? agad pinasukan. Diba? Muntik na kasi minsan kapag may natutunan, gusto mo apply din agad. So, kailangan din na pahinahunin mo na yung sarili na, okay, anong tawag dyan? Buti na I-assess mo lang, muna, oo. i-assess mo muna, kaya mo ba talaga? Kasi baka kaya mo ngayon, next month kaya ba? Ganyan. So, Kaya talagang, kung ano talaga yung goal natin, pwede nating trabahuhin, mag-increase ka ng income. mag-increase Kaya ng nung income. last time, ang dami mong sources of income. Kasi, kasi talagang parang motivated ka to reach yung mga goals alangan mo. nila as early as possible. may 3 akong pamilyang binubuhay sa rami kong ginagawa before. Gigil ka lang kasi siguro pag alam mong may goal ka, gigil ka na maraming gawin. Ayan. So, see you again next episode!